Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? May gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ito po ay isang interview dito kay Attorney Harry Roque po, ang tumatayo na counsel dito sa Duterte. Oo. Ito naman po, ewan ko kung totoo naman itong kinakalat niya. Ayon sa interview, ang sagot ni Attorney Roque sa katanungan, gusto daw iparating ni Digong sa taong bayan na haharapin niya daw ang ICC pero hindi daw siya magpapahuling buhay. 'Di ba? Hindi ko po alam kung totoo naman ito si Roque. Baka mamaya gawa-gawa naman ito tulad ng sabi niya na tinawagan siya ni Duterte. 'Di ba? Pero pinasinungalingan siya ni Panelo. 'Di ba? So, at kailangan daw magsalita ulit si President Bongbong Marcos tungkol dito. Dahil nagsalita daw ito si DOJ Remulla tungkol sa ICC po na makipag-cooperate di umano sa ICC. Kaya gusto niya naman pagpasalita si Mr. President Bongbong Marcos. Ano yung paulit-ulit? Di ba? Ito po mga ka-action, mga kakamping, no? Pakinggan po muna natin itong interview dito kay Roque. Nasa ating po linya ngayon si Attorney Harry Roque, ang legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga, Kuya Ted. At wala po itong kinalaman kay Bea, ha? Narinig ko po yung pangalan ko, pero hindi po ako ang heartbreaker. Anyway, thank you ho sa inyo pong panahon, Attorney. Una po, nabanggit daw sa inyo ni dating Pangulong Duterte na meron siyang informasyon na anytime ay maaari siyang arestuhin po nino at ano po itong bagay na ito na pinangangambahan ng Pangulo? Well, sinabi ko po yan sa vlog ko at yan po yung nangyari nung Biyernes. Nang tinatanong ko po si Presidente kanino galing ang informasyon, sabi niya, wag dito sa telepono. Kasi una, tumawag siya sa encrypted, di ko nasagot, tumawag siya sa regular line. No? Ganun pa man, kagabi, ang sabi niya siya ay mag-i-issue ng statement pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Sa pagdating dito po, bagamat kinukumpirma ko po na sinabi sa akin niya ni Presidente Duterte ang nais niyang iparating sa taong bayan is quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuhang buhay. I am 80 years old, okay na ako. Yan po ang pinararating na mensahe ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot, pero sa mulat-mula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. So, meaning ito pong pag-aresto na binabanggit niya ay tungkol sa kaso na kanyang umano'y kinakaharap sa ICC? Well, ang context po niya sa akin, no? Yung warrant na yan, kung galing yan sa ICC, I will face them, pero hindi nila ako makukupang buhay. I'm 80 years old, okay na ako. I'm quoting po from the text message. Opo. At malinaw po ito. Sa simple pong salita, hindi ako magpapahuli ng buhay. Tama po. Yan po ang sinabi niya. Sa ICC. Sa ICC, opo. Pero attorney, is it legally possible na walang kaabog-abog, walang kaabi-abiso, darating ang supposed... di ho ba ang ICC, wala namang mga pulis ito wala ho namang mga sheriff ito At kung may mga aresto man, government po kung saan nila pupuntahan. No? In this case, the Philippine government. Tama po yan. Wala pong sariling pulis ang ICC. Nakasalalay po ang pag-aresto ng mga akusado sa hukuman sa kooperasyon ng mga estado. At ang paninindigan nga po natin kung makipagtulungan o cooperate ang Pilipinas sa ICC, yan po ilabag sa ating saligang batas dahil hindi na nga po tayo miyembro. Pero Manong Ted, ulitin ko lang din po ang sinasabi namin, no? Bagamat ang sabi ni Presidente, for the 100th time ay hindi siya makikipagtulungan sa ICC, abay, nabanggit po at kinakailangan magsalita muli si Presidente Marcos, nabanggit po ni Justice Secretary Remulla na makipagtutulungan ng Pilipinas sa bisa po ng mga resolusyon na
sinulong po ng mababang kapulungan sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Sir, nag-choppy ho kayo doon sa unang bahagi ng sinasabi po ninyo. Can you say it again, please? Well, tama po yun. Wala pong sariling pulis ang ICC at nakasalalay yung pag-aresto ng mga akusado ng ICC sa kooperasyon ng mga estado. In this case, ng Pilipinas po. Ang dapat mag-aresto po sa kanya ay Police Pilipinas, NBI Pilipinas, or Sundalong Pilipino. Pero, bagamat sinasabi po ni Presidente Marcos na hindi rin siya makikipagtulungan, bago po sabihin ni Presidente na hindi siya makipagtulungan for 100th time, si Justice Secretary po, Remulla, ay nagsalita na makikipagtulungan na sila sa ICC dahil ito daw po ay nasa resolusyon ng Kamara de Representantes. Sige. So, Attorney, hindi ho naman natin matatawaran ang access ng dating presidente sa mga intelligence reports, I'm sure. Kasi dati kang presidente at meron ka pa rin namang mga maaring pagkunan ng mga informasyon. So, totoo po itong mga ugong-ugong na maaring hindi po na i-anunsyo at na nandito na sila at itong mga taga-ICC at maaari pong damputin na lang ang dating presidente at any time with the permission of the Philippine government? Oo, hindi po mangyayari yan kung hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas. So, kahit kailan po pwede talaga. At ang problema po talaga, bukod pa dun sa deklarasyon ni Secretary Remulla na salungat sa sinasabi ng Presidente, meron din po isang desisyon na bagamat obiter dictum, sinasabi na magpapatuloy pa rin yung obligasyon na makipagkooperasyon bagamat hindi na tayo miyembro. Ito po yung kaso ng Pangilinan. Sa batas po, obiter dictum yan kasi ang desisyon ng Korte i-dismiss ang kaso for being moot and academic. Pero kumbaga, siguro ang pinakamalapit na translation ng obiter dictum ay palamuti sa isang desisyon. Hindi man talaga desisyon ng Korte, nakasaad yan sa desisyon dyan sa Pangilinan versus sa Executive Secretary. Yung po sinasabi nyo na pahayag ni Secretary Crispin Remulla, kailan po nyo ito narinig? Ito po ay 3 days bago nagsalita si Presidente Marcos na for the 100th time, I will not cooperate with the ICC. Sa ngayon po, hindi ho ba ay obligado ang Estado na bigyan pa rin po ng kaukulang seguridad ang dating presidente o mga PSG dahil nga sa ito po ay protocol. So ngayon po, we expect na siya po binabantayan pa rin ng PSG, hindi ho ba? Meron po siyang 14, 7 at a time ang duty kung hindi po ako nagkakamali. Pero ang ex-president po are entitled to 14. Yun lang po. Okay. And then, sige po sir, ito hong mga pangyayaring ito, na kami ho mismo na nag-oobserba na naguguluhan din dito ho sa mga bali-balitang ito. Pero kayo ho mismo, attorney, na nakakaugnayan po ang kampo ng dating presidente at mismo ang dating presidente. Ano pinag-uugatan nito, itong lahat ng ito ngayon? Well, sa tingin po namin, politika yan, no? Kasi malinaw naman nung 7 months ago pa na yan talaga ang binanggit na posisyon ni Presidente Marcos. At nandun pa ako sa pagpupulong sa Malacanang, no? Nabago nga po yan, no? Nung a few days bago nagsalita muli ang Presidente Marcos tungkol dito dahil nga dun sa binanggit ni Secretary Remulla, no? At ang talagang ginawa niyang basihan kung bakit kinakailangan na makipagtulungan ay yung resolusyon ng Kamara de Representante. Alam mo, yung resolusyon ng Kamara de Representante, kapag wala pong concurrent resolution ng Senado, wala pong visa yan. Pero at the same time, di naman ma-ignore ng executive branch of government because that is the collegial sense of a House of Congress, no? Kaya yung nangyari sa amin sa SMNI, bagamat wala namang bisa yung resolution nila dahil wala namang concurrent resolution sa Senado, sinunod pa rin ng NTC at ginawang basihan ng NTC para nga po temporarily isuspinde ang prangkis. At ngayon po indefinitely suspended. Sige po. Attorney, kumusta po naman si VP Sara? Kasi meron din pong mga usap-usapan na kung may kaso ang dating Pangulo, hindi pa't binabanggit po ngayon na idinadamay po dito si VP Sara nung panahon na siya ay Vice Mayor at Mayor po ng Davao. Sa usapin po ng pagdampot, paghuli kay Pangulong Duterte. Ano po ang balita ho naman sa kampo po ng mga Duterte? Maisasama ba si VP Sara? Well, nagsalita naman po si VP Sara, no, at hindi ko na po dadagdagan yan, no, na bago siya maging Vice Presidente, never naman siya nadawit sa Davao Death Squad. Pero nung naging Vice Presidential, dinagdag siya nitong Las Cañas na ito, no, na hindi naman kapanipaniwala talaga.
at sa kapareho ng posisyon ni Presidente Duterte, haharapin niya ang lahat ng mga paratang sa kanya pero sa harap lamang ng Pilipinong hukuman. Dahil sa ngayon na hindi na tayo miyembro ng ICC, kung haharap sa mga banyaga, yan po'y labag sa ating soberenya at sa ating pagiging malaking bansa. Opo, sige po. So, attorney, kami po'y muli hong makikipag-ugnayan po sa inyo kung may mga ganito pong mga anunsyo ang dating Pangulo dahil sa inyo po ito idinadaan. Ang amin lang pong dalangin, kahinahunan po ng lahat dito po sa nakababahalang mga isyong ito. Well, yun lang po ang mensahe ni Presidente kasi siguro nababahala rin siya, baka akalain ng taong bayan, natatakot siya. No? Pero sa mula po, ang sinasabi niya, hindi siya magpapalitis sa harap ng mga dayuhan at lahat ng kaso, haharapin niya pero dito po sa Pilipinas. Salamat po na marami, attorney, at Godspeed, sir. Thank you. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping Pno, napakinggan na po natin ang lahat ng sinabi ni Roque. So hindi ho tayo sure kung ito naman ay katotohanan. No? Kasi sabi nga ng ating mga kababayan, 10 na sinabi ni Roque, parang isa hirap pa paniwalaan. 'Di ba? Pero kung totoo naman ang kanyang sinasabi, nahaharap naman daw si Duterte pero hindi daw magpahuli ng buhay, o ano pong ibig sabihin nun kung totoo? So ibig sabihin, haharapin niya ang ICC, hindi magpahuli ng buhay, o siyempre pag nasa harapan at hindi siya magpahuli ng buhay, ano ang gagawin niya? Alam niyo na po ang kadugtong ng sasabihin ko. 'Di ba? Baka naman siguro option niya pangalawa, halimbawa man, magtago-taguan naman po. 'Di ba? Kung 'yan ay totoo, tingnan natin. Ito nga ang sinasabi natin, abangan natin ang pinaka-exciting part. 'Di ba? Kung hanggang saan ba talaga ang tapang ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? So, yun lang muna mga ka-action, no? So, mahirap po conclusion ng issue kasi ito si Attorney Harry Roque, parang iwan ko nito, gumagawa-gawa, iwan. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping Pno. Ayan, share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.